Sometimes the solution you think to a problem leads to another problem. Ingat lang, ha? Ganda nung naisip ko. Makapag-asawa nga na mayaman. Pagkatapos bubugbugin ka pala. Yung solusyon na naiisip natin sa mga problema natin, ingat ka pag hindi galing kay Lord. Pero minsan galing kay Lord, pero hindi niya sinabing mag-stay ka dyan. Dito po, asan po yan? Ito po yung promised land. Ang lapit lang, ha? Nag-stay sila rito sa Goshen 400 years. Wrong choice. Look at the situation. Paano po nangyari yun? Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Nagkaloko-loko? Ito po yung statement ng mga tao mismo. Wala na pong nalalabi sa amin kundi aming katawan. Naibenta na po nila yung yung ari-arian, yung alahas, yung hayop na benta na po lahat. O ito na, bigyan nyo lang kami ng trigo. Okay? Pero sabi niya, wala na kaming ibebenta. Yung bahay namin, nabulok naman. Buti pa, sabi niya, huwag nyo kaming hayaang mamatay, kunin nyo yung aming katawan. Saka yung bukirin. Huwag nyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Payag na po kaming maging, here's the word, alipin ng Paraon. At ibenta sa kanya ang aming lupain. Desperado. When you're hungry, magnanakaw. When you're in love, etong kasabihan, pag-ibig nasok sa puso ni naman, hahamakin pati si inang, si pastor, si cell leader, masunod ka lamang. The failure of memory. Pag po desperado kayo, hindi po gumagana yung cognitive. Ano pong gumagana? Ito, we make mistakes when we're too emotional and we fail memory. What do we fail? Understanding the limits of your memory can help us avoid relying on inaccurate offers, inaccurate recollections. Siyempre, maganda yung mga offer pagka nandiyan sa paligid. Puno-puno ka ng emosyon. Inaccurate recollection. You forgot the Word of God. Nung high school ako, may promise nga pala sa akin si Lord. You forgot that. Kaya maganda po yung nag-i-star so that you would have accurate memories. Amen? Gusto ba ng Diyos? Magbenta ako ng katawan? Sasayaw ako sa Cubao? Para lang ako ay may pampaaral? No. Be careful when someone offers you something. Lucrative, smells good, feels good, and then the vision works, everything. This can lead to overestimating someone's favor and underestimating risk. Why? You can overestimate in an offer, ganda naman ang offer niya, and then underestimate the risk. Hindi po nag-isip ang Israel. Sabi niya, eto, ibenta namin, katawan namin, makakain lang. Ingat po kayo. Mga sinasabi po ninyo, sapagkat papatulan po tayo ng diablo. And so they were slaves, listen up, 400 years, underestimating risks.